ni Ramil Madriaga sa pagdinig kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay napatunayan lang na mahina talaga ang mga testimonya nito. Nila sa pagharap na ito ni Madriaga, siya talaga ang weakest link. Ang mga iprenesenta lang anya nito sa pagdinig ay mga bagay na wala namang kinalaman sa impeachment complaint. Sa pagdinig ilan sa binanggit ni Madriaga ay ang delivery umano ng pera sa pamamagitan ng telepono na sabi ni Panelo, mahirap mapatunayan. Hindi rin anya kapanipaniwala ang sinasabi ni Madriaga na nagbigay siya rito ng security at siyang may hawak umano ng mga highly confidential na impormasyon. Gate ni Panelo, bakit naman ipagkakatiwala ang ganitong impormasyon kay Madriaga na sinasabing leader umano ng Madriaga Kidnapping for Ransom Group? Ang grupo na ito, tinuturing anya ng Philippine National Police na pinakamapanganib na sindikato. Kaugnay niyang tinawag na pure fiction ng kampo ni VP Sara ang handwritten letter ni Madriaga na pinadala sa liderato ng Kamara. Sa nasabing liham, siniwalat ni Madriaga ang umaray assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pagpapatalsik umano rito sa pwesto. Sabi ni Panelo, kaya nilang harapin si Madriaga at pasinungalingan lahat ng allegation nito. May mga ebidensya anya sila para itanggi. Ang anya ay delusional claim ni Madriaga. Gate pa ni Panelo noon paman, paulit-ulit na nilang sinasabi na ang pagtestigo ni Madriaga sa House Committee on Justice ay magpapatunay lang ng kawalang kredibilidad nito. Ali, sinubukan naman natin na makuha yung panig na Malacanang patungkol dito sa liham ni Madriaga kung saan sinasabi niya yung assassination plot di umano sa Pangulo pero wala pa tayong nakukuhang tugon at ang sabi baka bukas daw magbigay sila ng pahayag. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, Mads, para sa kalaban ng ating audience, no, ay kung si Ramil Madriaga di umano ay sa kampo nila ang alleged bagman ni Vice President Sara Duterte. Kama niya, mabigat yung sabi niya, yung 125 million hindi 11 days. 24 hours lamang na dispose of na yung 125 million pesos na yan na confidential funds noon ni Sara Duterte. So ano ang prinisinta niyang ebidensya? Dahil supposed to be siya yung transport, diba? Siya yung sa kanyang testimonya, sa kanyang supplemental affidavit, siya yung naghahatid nitong mga duffel bag, hindi ba? So, ano yung prinisinta niyang ebidensya at kung sino ba ang sinasabi nga mag-corroborate na para tumayo itong kanyang testimonya? Yes, Ali, alam mo kaya sinasabi rin ng panig ng depensa na weakest link talaga itong si Ramil Madriaga sapagkat halos wala raw siyang napatunayan sa kanyang mga binitawang testimonya sa pagharap nito sa Kamara. Kagaya na lang nung sinasabi niya na delivery na yung utos daw ay natatanggap niya via phone call ay mahirap daw yun patunayan sapagkat kumbaga diba wala siyang naipakitang ebidensya na talagang direkta na si Vice President Sara Duterte nga yung nag-utos sa kanya patungkol sa delivery ng 125 million pesos na sinasabing confidential funds umano ng mula sa tanggapan ng BICEP. Medyo mababawasan lang po yung bigay ko po sa inyo. Magpo-post na po sana ako kay Ana. Ito naman na. Halos hindi rin naman talaga ito napatunayan sapagkat puro testimonya niya yung kanyang sinabi kanina. Kung kaya ginigit nga ng kampo ng depensa o ng kampo ni VP Sara yung paglutang na ito ni Madriaga maging yung pagpapasabina ng House Committee on Justice ng iba pang mga dokumento na iniuugnay nila sa impeachment laban sa Vice Presidente. Yon ay parte daw ng fishing expedition sapagkat wala naman daw talaga na matibay na ebidensya laban kay VP Sara. Mads, malakas ang loob niya na pumirma ng bank waiver, no? Para masilip yung kanya mga bank accounts. Dahil ayon sa kanya, siya ay nakakatanggap, no? Ng daang milyon, malaking halagang pera para na dito sa mga illegal campaign funds. Grabe yung yung billion piso yung halaga nung magnetic lifter na wala rin naman ako naulinigan na na ebidensya para patibayin na sinasangkot na naman niya. Kay Kikay Man Scarpio ba? Ang tama ba yung aking pagkakatanda?
nung bilyong pisong dumayan na magnetic ester na pamakuno na shabu. Na? So itong yung pagpirma niya ng bank waiver. Sabi ko ba, ang lakas ng loob. Ito ba ay may ebidensya ba doon na magpapatotoo doon sa meron pang tanod, sinabi ng abogado 100,000 to 150,000 ang pasweldo sa kanya nung siya ay nagtatrabaho para sa mga Duterte. Yan, yung alam mo naman, yung deposit at withdrawal ng pera, ng malalaking halaga ng pera, ang lakas ng loob na pumirma ng bank waiver, yan kaya ay hindi masisilip. Ali sa panig ng depensa, sinasabi nila na confident sila na habang itong si Madariaga ay humaharap at nagbibigay ng testimonya sa mga ginagawa at gagawin pang pagdinig ng Kamara, confident daw sila na habang tumatagal mapapatunayan na talagang walang basihan itong mga aligasyon ni Madariaga laban sa Vice-Presidente. At ngayon kasalukuyan siyang nakakulong. Hindi ba dahil nga kailangan minamadali kanina yung pagbalik sa kanya sa Kambag Bundiwa para ng alas 4, no, yung travel time. Dahil nga, meron siyang kinakaharap na kasong kidnapping. Dahil nabanggit nga, di ba, leader ng kidnapping for ransom gang. Pero inuugnay niya sa land grabbing ni Attorney Harry Roque. Hindi ba? Mula sa mga magsasaka, kaya siya nakasuhan ng kidnapping. Yes, tama ka dyan, Ali, na idinay din naman ni Attorney Harry Roque. Sabi niya wala raw katotohanan yung mga aligasyon na ito ni Madariaga at hindi rin daw niya kilala itong si Madariaga. Oo, kanina madalas na pinuputol ng chairman ng House Committee on Justice si Luistro, Congresswoman Luistro, yung pagtatanong ng mga congressman dahil hindi na clarificatory, no? Yung mga tanong ay dapat nakasaad doon sa mga affidavit na sinumite ni Madariaga. Kapag lumabas ka na doon o nagiging probative na, talagang pinuputol ni Luis dahil ka nga dito sa kung ito ay matutuloy yung impeachment, nasa Senado dapat itong paglilitis. Yung mga probative questions na yan ay mangyayari sa Senado at hindi sa mababang kapuluhan. Tama, Mads? Yes, tama ka dyan, Ali. Kung kaya ilang petisyon na rin, mismo ngayong kampo rin ng Vice Presidente nag-file ng petisyon sa Supreme Court na kinekestyon yung anila ay mini trial na ginagawa ng House. Nagkaroon lang tayo ng problema